Alamin naman natin ang ilan pang mga naging kaganapan sa mundo ng international sports scene sa report ni teammate Justin Ilano. Sa tennis, nasungkit ni Jessica Pegula ang kanyang ikalawang sunod na kampyonato sa Credit One Charleston Open matapos talunin si Yulia Stardupseva sa score na 6-2, 6-2. Lamang ng 5-0 sa ikalawang set, nakuha ni Pegula ang championship point matapos ang isang maayos na drop shot. Ngunit nagpakita ng matinding laban si Stardupseva matapos ma-save ang tatlong championship points. Patuloy na lumaban si Stardupseva at nakabawi mula sa 0-30 na pagkakahuli sa sarili niyang serve na nagpilit kay Pegula na muling mag-serve para sa kampyonato. Ngunit sa ikalawang pagkakataon, hindi na nagkamali si Pegula at tuluyang naiuwi ang titulo. Dahil sa panalong ito, umabot na sa 10 sunod na panalo si Pegula sa Charleston at naging kauna-unahang babae mula kay Serena Williams noong 2013 na nakapagtala ng magkasunod na titulo sa nasabing torneo. Sa balitang football naman, napilitang magretiro ang dating Brazil international na si Oscar sa edad na 34 matapos makaranas ng cardiac problem. Naitala na 5 araw na na-admit sa ospital ang attacking midfielder matapos mahimatay sa isang routine medical noong Nobyembre at hindi na muling nakapaglaro mula noon. Natuklasan na ang sanhi ay vasovagal syncope, isang kondisyon na dulot ng biglaang pagbaba ng blood pressure, heart rate at daluyan ng dugo papunta sa utak na tuluyang nagpahinto sa kanyang karera. Mayroon pa sana siyang kontrata na magtatapos sa taong 2027. Naglaro si Oscar ng 5 season sa Chelsea kung saan nasungkit niya ang 2 Premier League titles at isang Europa League trophy bago lumipat sa Shanghai noong 2017. Kung saan nagwagi rin siya ng 3 Chinese Super League titles. Noong 2025, bumalik siya sa Sao Paulo, ang club na kanyang pinagmulan bago tuluyang tapusin ang kanyang professional career. Sa basketball, nakatakda na ang sagupaang University of Michigan Wolverines at University of Connecticut Huskies sa Men's Basketball National Championship NCAA March Madness. Unang nakapasok sa NATI ang Michigan nang pabagsakin nito ang University of Arizona Wildcats. Ang University of Arizona Wildcats 91-73. Isang dominanting performance ang pinamalas ni junior big man Ade Mara nang pagharian nito ang shaded area at nakagawa ng game-high 26 markers kasama ang 9 rebounds, 3 assists at 2 blocks. Kasamang tumulong sa Spaniard ang freshman na si Trey McKinney sa pamamagitan ng 4 na long-range bombs para sa 16 points. Dahil dito, nakamit ng Wolverines ang ika-8 nitong national title game appearance kung saan huli itong nagkampiyon noong 1989. Sa kabilang banda naman, muling magbabalik ang Big East powerhouse na Connecticut Huskies nang umusan nito ang University of Illinois Fighting Illini 71-61. Tulong-tulong na sinugpo ng Huskies ang Fighting Illini defense sa tulong ni Braylon Mullins, Darius Reed Jr. at solo ball na pare-parehong nag-iwan ng double-digit points. Samantala, dahil sa pag-abante ng Huskies, may tsansa itong makuha ang ikapito nitong national title kung saan nagtala ito ng impresibong 6-0 record sa NATI Games. Magbabakbakan ng dalawa ngayong araw sa Lucas Oil Stadium sa siyudad ng Indianapolis sa Indiana. Justin Ilano para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.